taos-puso pong pagbati sa inyong lahat. Ngayon naman po, papakilala ko na ang ating mga panauhin. Kilala nyo na sila, pero bibigyan diin ko lang. Ang importante kasi yung pagpapakilala para alam natin kung saan nanggagaling ang ating mga eksperto sa ating gaganaping diskusyon. Ang una po, babati sa atin ay isa pong profesor sa antropolohiya, former Vice Chancellor ng University of the Philippines, at ang expertise niya po ay ethnicity and indigenous peoples, culture and issues. No? Author na rin siya ng maraming papel at ito ay na-print na sa iba't ibang mga reputable publications. No? At siya po ay nakapag-research hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bahagi ng daigdig, lalo na po ng Asia. At siya po ay president ng International Federation of Social Science Organization. Hindi lang po pang Pilipinas, pang international pa ang kaibigan natin. At sa kasalukuyan ay regent po sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Isa pong media personality. Pag nakita nyo, maaalala nyo, lagi na-i-interview. At bahagi rin ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. Bumati ka muna, Professor Dr. Nestor Etoy Castro. Maraming salamat, Kanuel. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at mga nanonood. Maraming salamat sa introduction. Thank you din, Prof. At sa pagsalo sa aming programa, no, kami naipit sa baha ni Prof. Francis. Ngayon naman, pakikilala ko na ang susunod natin. Isa po siyang binibiro ko nga, ayaw niyong pumayag buhay na libro, lalo na sa kasaysayan ng Pasig at history in general. Ano? Isa po siyang music educator, performing artist. Masama lang ang loob ko dahil pinapagdala ko siya ng violin. Sabi niya, baka daw siya malito at baka kumain ng oras yung kanyang violin. Next time, papatugtugin natin yan. At kayo po ay mamamangha sa kanyang mahusay na kaalaman sa musika. Siya po ay nag-aral sa UP College of Music, expert po sa violin at classical guitar. Siya rin po ay presidente ng Samahang Pangkasaysayan ng Pasig at nagtuturo ng musika sa isang international school. At siya po ay nakapag-aral sa Switzerland. At ito po ay dahil sa pagmamahal sa bayan, buti bumalik sa Pilipinas. At dito ipinagpatuloy ang kanyang pagtuturo. Bumati ka na, Prof. Francis Yumul. Maraming salamat, Sir Noel, sa magandang pagpapakilala. Magandang hapon at isang makabayang hapon sa lahat ng Pasigueño, lalong-lalo na mga miyembro natin sa Samahang Pangkasaysayan ng Pasig. Salamat, Prof. Francis. Ngayon, siguro, isang statement muna kayo ni Prof. Etoy. Kasi magtataka marahil ang ating mga tagapakinig. Kanina, kausap natin si Secretary Solidum, teka, bakit Pasig? Sa kasaysayan ng Pilipinas, tinanong niya tayo. Ito, sasagutin po ng ating dalawang importanteng panauhin. Siguro, general statement, mula muna sa iyo, Prof. Etoy. Bakit mahalaga ang Pasig sa kasaysayan ng Pilipinas? Anong pakialam ng Pasig? Nung nakaraang Sabado, meron na tayong paunang diskusyon tungkol dito. Nabanggit ko, yung isa ay yung pangyayari noong Mayo 1896. Ito yung Assembleya Magna ng Katipunan. So, Assembleya Magna, ibig sabihin, malaking pagtitipon ng Katipunan. Lahat ng mga malalaking leader ng Katipunan noon, si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Emilio Aguinaldo, Dr. Pio Valenzuela, lahat sila nagpuntahan sa Pasig, mga kinatawan ng iba't ibang balangay ng Katipunan, at doon pinagpulungan kung dapat na bang maghimagsik. So, biruin mo bakit napakaraming lugar na pwedeng pagpupulungan, napili nila ang Pasig. Dahil ang bahay na kanilang tinulayan ay bahay ni General Valentin Cruz ng Barangay San Nicolas, noon baryo syempre, at siya ang leader ng Katipunan sa lugar na yon noong panahong yon. So isa yon, Pangalawa yung pagkakatuklas sa Katipunan ng ni Teniente Manuel Setiar, na isang leader ng Guardia Civil ng Pasig, at nagulat siya sa authorities ng Espanya na
merong lihim na organisasyon na kumikilos sa Pasig. Nung July 19, tama ba 19? July 15. July 15, 1896 din ito. So nauna pa na nangyari sa Pasig yung pagkakatuklas sa Katipunan, kaiba do sa nababalita natin na may nagkumpisal daw at ganyan. Pangatlo, yung nagsabado sa Pasig. Ang unang-unang matagumpay na pagkilos ng Katipunan, ito ay naganap nung ika-29 ng Agosto 1896, kung saan nilusob ng humigit kumulang na 2,000 Pasigenyo ang kwartel ng Guardia Civil sa Pasig at nakumpiska nila ang mga armas at ginamit ito sa labanan sa San Juan del Monte kinabukasan. So, yon, isang matagumpay na pangyayari na nakakaligtaan ng maraming historiador na nagtuturo ng kasaysayan. Prof, ilang beses tayong nag-aral ng kasaysayan, hindi nabanggit yan hindi ba? Hindi nabigyang diin. Nakakapagtaka dahil ang ganitong kahalagang mga pangyayari, hindi nabigyang diin sa ating pag-aaral ng kasaysayan. Anong masasabi mo, Prof. Francis, sa kahalagaan ng Pasig? Gusto ko na idagdag yung sinabi ni Professor Castro. Yung May 3, 1896, ang isang malaking rason din doon. Kaya nagtawag ng pagpupulong si Supremo Andres Bonifacio ay unti-unti na nabubunyag ang kilos ng Katipunan. So, ang nangyayari ay nagre-report ang ibang mga balangay na sinasabi na nabibisto na isa-isa. Wala silang ibang naisip kundi nagpa-meeting na ng isang malaking pagpupulong. Ang tungkol doon sa tanong mo, ang importansya noon ay yung pagkilos ng mga mamamayan. Unang-una yung sa report ni Sitiar, pinakita doon ang sa report niya yung mga baryo. Halimbawa sa report ni Sitiar, sinabi niya na ang mga tao ay nag-iipon-ipon, yung mga kalalakihan, bago sila pumasok sa Katipunan o isang dapat nilang gawin ay nagbabayad sila ng isang piso. Noong araw, malaking halaga na yung piso. Malaking halaga yun. Tapos, 2 reales kada taon ang obligasyon nila. Doon sa barangay Palati o tsaka sa barangay Kapasigan, na-mention pa mga pangalan ng mga Katipunerong Pasigenyo doon. So, ang report na yan, bagamat nasa baryo, ang ginawang pagre-report ay kumakalat din sa buong Maynila at sa labas ng Maynila. So, national na, o paunti-unti, hindi national, sa lugar ng mga probinsyang malapit sa Maynila. So, lumalabas, Prof, nagsimula pala sa mga kalabang Marites ang pagkakadiscovery ng revolusyon. Oo. Alam naman natin ng mga Pilipino ay mahilig sa Marites. So, talagang kasi pati na rin yung pagkalat ng Katipunan mismo, yung pagre-recruit, syempre, sa pamagitan ng mga kamag-anak, kaibigan. Pami-pamilya Pami-pamilya yan. Nagsisimula rin yan sa kwentuhan. Alam mo ba ang mga abusong ginagawa ng mga Espanyol o ng mga Panginoong may lupa o ang mga praile. So, ito ay mga chismis noon, pero importanteng source ng kaalaman ng mga tao. So, bigyan nating diin na importante rin pala ang Marites sa pagbabago sa lipunan. Basta yung tama lang. Anyway, at saka hindi galing sa kalaban. Tama. Pero gusto ko lang bigyan diin, mga kababayan, para sa inyo pong kabatiran, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung role ng Pasig sa pangkabuoang kasaysayan ng Pilipinas. Tama. Kaya magtataka kayo, bakit Pasig? Bakit Pasig? Parang hindi yata namin nabasa yan. Ito pong dalawang kasama ko, ito po ay buhay ng mga libro ng kasaysayan. At ito po yung dapat ganito yung mga Marites natin. Nagsasabi ng katotohanan, hindi yung nagsasabi ng fake news. Napakahalaga ng papel ng Pasig. So ang tanong ko lang, sa madalit salita, hindi totoong sa Cavite nagsimula ang tagumpay ng putok ng revolusyon. Sa akin palagay, kasi magkarugtong yung nagsabado sa Pasig at yung paglusob sa
El Deposito sa San Juan del Monte, ano. Isang August 29 tapos isang August 30. Yung paglusob ni na Bonifacio sa San Juan del Monte medyo nagkaroon ng kabiguan, ano. Nagkalasan yung mga nagkahiwa-hiwalay ang mga Katipunero dahil mas superior yung firepower ng mga Kastila. Espanyol. So kung ipagdudugtong yun ay baka sinasabi ni Emilio Aguinaldo mismo ay talunan si Bonifacio, ano, pero hindi nabibigyang diin na bago nangyari yung pag-atake sa El Deposito, matagumpay yung naunang pangyayari at hindi lang mga sundalo ng Katipunan kundi ayon sa ulat yung 2,000 lumusob sa kwartel ng Guardia Civil, may kinatawan ang bawat pamilya. Ibig sabihin, mass movement siya. Hindi lang talaga pagkilos militar, kundi isa ring pagkilos politikal. Parang people power. People Parang power. na-describe yung dalawa ni Prof. Yan, people power ng Pasig, no? So parang nagamit yung pagkatalo sa pinaglabanan para kutyain si Bonifacio, pero tapos sabihin na sa Cavite sila yung nagtatagumpay. Pero syempre, i-konteksto rin natin, mas malayo sa kabisera ng Maynila ang Cavite, kung kaya't relatively ay mas mahina ang pwersa ng mga Espanyol sa lugar na yun. Tapos yung isa pang nabasa ko, ulat, na nabawasan ng mga puwersa sa ibang probinsya, lalo na sa Cavite, nung nire-reinforce ng mga Kastila ang Maynila. Kaya nahirapan sila Bonifacio. Pero, Prof, may relasyon ba to? Bakit pinili ang Pasig sa Asamblea Magna? Hindi ba pwede naman sa Maynila, pwede naman sa ibang lugar? Ano katangian ng Pasig? Ano do? Organisado ba talaga? Ganun taas ang level ng organisasyon? Unang-una, yung posisyon ng Pasig. Yan. Kasi yung mga Yung Katipunero, geographical location. na nanggagaling, yung mga Manilenyong at saka Caviteño nanggaling sila sa Manila, ang dinaanan nila yung Pasig River. At the same time, yung mga mas malapit yung meron silang dahilan kung bakit sila pupunta ng Pasig. Ang ginawa nilang rason ay mamimiesta sa Antipolo. Isa yon, para hindi sila mapansin. Hindi mahalata ng otoridad. Mahalata ng otoridad. Tapos idadagdag ko rin yung nung sumugod ang mga nung nagsabado. Kaya matagumpay, ang unang objective doon is kuhanin o makapagkamkam na armas. 17 armas na rifle yan na tumutugma sa mga memoir din ng ibang mga Katipunerong general. Gaya ni General Alvarez, sinabi niya, pagdating ng mga Katipunerong Pasigueño, dala-dala nila yung 17 armas. Ang sabi pa galing Santulan, ayun pa ang dapat korekin kasi minsan yung iba iniisip Santulan sa Quezon City, pero yung Santulan sa Pasig. At the same time, saan galing? Dahil wala pang Quezon City noon. No araw. Kasi yung iba pag sinabi Santulan right away, hindi. Pangalawa, saan dumaan yung mga Katipunero? Hindi nila aabutin yung madaling araw kung naglakad lang sila. So nagbangka. Nagbangka yung tumawid. So, yung sinasabi yung bitukang manok, yung Parian Creek natin, di ba? So, navigable yun eh. Oo, tama. So, tama si Francis na ang strategic yung geographical location ng Pasig kasi dito nagsasalubong ang tatlong malalaking ilog. Ito yung Pasig River, yung Marikina River ngayon, pero dati ay Rio de San Mateo yan. Saka yung bitukang manok nga na nasa Pasig at dumudugtong hanggang Antipolo dati. So, kung saan ka mang nanggagaling, ito ang mga dadaanan mong mga ilog. Sa konteksto rin natin, bakit Mayo? Kasi yung Mayo yung buwan kung kailan pumupunta, nagpipilgrimage sa Antipolo. So talagang sumabay sa mga bangka-bangka ng mga pilgrims ang mga Katipunero. Pero yung talagang pupunta ng Antipolo, dumiretso, yung mga Katipunero tumigil na sa Pasig, nagbabaan. Biro mo, nung naalala ko, nung elementarya at kahit nung high school, yung isang mahalagang asembleya daw ng Katipunan, hindi binanggit ang Pasig. Hindi binanggit yung bahay ni General Valentin Cruz. Yung pala, yung pinakamahalagang asembleya ng ating mga revolutionaryong leader nung panahon na yon ay ginawa
sa Pasig at malapit pa sa simbahan, malapit pa sa kwartel ng kalaban. So Tama. ibig sabihin, it requires a very organized group para gawin 'yun, di ba? So alam natin 1895 pa lang ay meron ng Balangay ng Katipunan. Ang pangalan ay Balangay Nagbangon na nakabase sa Pasig. So yung una mong binanggit, malakas na ba diyan? Oo, meron ng isang full-blown chapter sa loob ng Pasig. Galing, ganda. Pero gusto ko na i-share, narinig ko to, no, sa isang lecture from historian natin si Dr. Santiago, at lalo na si Dean Tech. Dean Tech. Sumalangit na ang ating idol natin sa kasaysayan ng Pasig, dahil naka-interview siya mismo ng Kay mga Valentino. katipunero ng Pasig. At sa research pala nila, nakakagulat nga nakuha sa French archives nung mga foreign journalists, dinescribe yung military plan ni Bonifacio as brilliant. Kasi aatake pala ang Laguna at saka Cavite forces sa coastal road, sa coastal way. Tapos kukubkubin nila Intramuros. Ang problema ni Bonifacio, ni Gat Andres, hindi lumusob yung Laguna at saka Cavite. Kaya nadikdik yung puwersa ng Bonifacio. Parang may ganung istorya Mayroong account si General Alvarez. Supposed to be magpapalipad si Bonifacio ng Lobo. O yung tinatawag na lantern, balloon. Yung, ang nangyari, Bilang hudyat. bilang hudyat na sumusugod na sila nangyayari na yung sa pinaglabanan. Ang nangyari, hindi niya raw na-release. Isa yun. Kaya merong Counter-argument. Oo, sinasabi na tulog, which is hindi naman totoo. Sa gulo o sa mga nangyayari sa paligid mo, yung polvorin tsaka yung El Deposito gusto nyo kukubin at may dumarating din na revanche, mga reinforcement, hindi mo na siguro makukuhang pa ng husto. Tsaka yung hindi natin malalaman kung ano yung kanilang military structure that time, kung mayroong assistance si Bonifacio. At the same time, may mga puwersang hindi talaga gumalaw. Yung sinabing puwersa ni Bernardo, hindi nakakilos. Sa anumang kadahilanan, hindi natin alam talaga. Ano pa yan? Hanggang ngayon, marami intriga Pinigil daw nila Aguinaldo para wag tulungan si Bonifacio sa ang dami debate. issue. Actually, may isang Debate FB discussion, nag-away-away pa yung mga nag-uusap doon. In fact, meron pang nag-request o nag-suggest idemanda ng treason si Aguinaldo tsaka yung isang general nila sa Laguna dahil sa pangyayari yun. Pero inawat ni Gat Andres, sabi wag, masisira ang katipunan, sabi niya. So ito yung mga kababayan, sa totoo lang po, uulitin ko, ang role ng Pasig sa kasaysayan ng patriotikong pagkilos ng bansang Pilipinas. Ito po ang tinatalakay natin ngayon. So may maidadagdag pa kayo kaugnay nitong Binanggit ko rin nung nakaraang Sabado, ulitin ko ngayon, na yung papel ng mga katipunero ng Pasig ay hindi lang limitado sa Pasig. Isang ehemplo dyan si Elias Angeles, katipunero siya ng Pasig pero na-deploy siya sa Naga, sa Nueva Caceres noon sa Bicol, at doon siya kumilos at nagkaroon sila ng matagumpay na pagkilos doon. So ibig sabihin may deployment na rin sa iba't ibang lugar ang katipunan, ina-assign ka sa mga lugar na kinakailangan buksan para sa paghihimagsik. Sa madalit salita, Prof, yung may abilidad ka nang mag-deploy, ibig sabihin, ang lakas mo na dun sa lugar. Oo. Tsaka yung Angeles, baka kamag-anak ko pa. Yung lola ko, Angeles Reyes. So baka kamag-anak ko pa, mga taga-Pasig. Dagdag ko rin na meron din tayong nakakalimutang mga Pasigenyong bayani na katipunero. Yan. Actually, dun sa account ni ni Sitiar, may binanggit siyang katipunerong Gregorio Pinga na na-execute siya sa Bagong Bayan. Ang research kay Pinga ng Pasig ay mababaw. So, ang mga Pinga actually, may mga pamilya pang Pinga sa May Bunga. Yung description ni Sitiar, bago pumutok yung nagsabado, pumunta muna siya sa May Bunga.
yung binisita niya yung mga lugar na yon. At before that, nagkakaroon siya ng komunikasyon doon sa mga, even katipunero nakakausap niya. So totoo yung sinabi mo yung chismis doon, hindi lang nakikichismis siya doon sa mga sa mga kakabig niyang mistiso tsaka Kastila sa Pasig, pati doon sa mga katipunero. Oo. So, Nakakakuha siya ng doon, ng alam nyo mga kababayan, ako parang libreng lecture, pero kaklaro ko lang po, ito pong 2 bisita ko po, hindi po ito nagbigay ng tig 10 milyon para po sila Wala kaming ganyang pera. ma-interview ko, no? Para daw sila sumikat. Nako, yun yung propaganda nung kabila, nung kung sino-sino na yan. Anyway, mga kaibigan, iba't ibang aspeto, no, hindi lamang panahon ng Kastila, hindi lamang panahon ng Amerikano, yung mas kontemporaryo, yung mga aktivismo no 1960s, pero before that, yung panahon din ng Hapon, di ba? May mga bayani tayo niyan. Gusto kong kahit kaunti daanan din natin yung mga puntos na yan. Pero bago yan, may gusto lang ako ipagmayabang dito. Narinig ko to sa lecture ni Prof. Etoy. Yung contribution din ito sa ating pagkain, yung pagiging Pasigenyo. Magugulat kayo. Hindi totoong nanggaling sa Pampanga ang kare-kare. Prof, ipaliwanag mo. Okay. Bagamat ang tatay ko'y Kapampangan, taga Makabebe, pero isa kasing version yon na galing sa Pampanga ang kare-kare. Pero ayon sa aking pananaliksik, dahil ang aking sinaliksik ay yung pagpapalayok ng Pasig. At ang isang klase ng palayok ay tinatawag na curry, na pinaglalagyan noon ng curry na alam nating luto ng mga Bombay, Kasi nung 1762 to 1764, nilusob ng mga British ang Kamaynilaan, nagsipagtakbuhan ng mga Kastila sa Bacolor, sa Pampanga, pero ang mga British nag-opisina sa Pasig, sa simbahan ng Pasig, at niloot pa nga yung simbahan, tinunaw yung bell para gamitin sa kanilang mga kanyon, at dala-dala nila ang mga sundalong galing sa India dahil sakop no ng Britanya Sepoys. ang India. Ito yung Sepoys. tinatawag nating mga sepoy. Noong 1764 ay umatras na ang mga British, nagsibalik na sa kanilang bansa, iniwan na tong mga sepoy, at yung mga sepoy ay nakipag-asawahan na sa mga locals, taga Pasig, taga Cainta, kasi yan ang magkatabing bayan. At sila ang nag-introduce ng curry sa local population. Pero habang tumatagal, wala na nung mga spices para magluto ng curry, mga cinnamon, kung ano-anong mga hindi naman local sa Pilipinas. Kaya nag-improvise dito na naimbento ang kare-kare, na literally meaning curry-like, curry-like. Hindi tunay na curry. Ginagamit na ay mani, tapos hindi nga kinakain ng mga Bombay ang baka, pero ito ay buntot ng baka, mga ganyan. So, nagkaroon na ng mga karihan, tindahan ng kainan ng curry. Later tinawag ng mga Espanyol na karinderya. Karinderya. So sa Pasig ito na nahubog. So bilang pagsasalubong ng dalawang kultura, kulturang galing India, kulturang lokal. Mga kababayan, dito nyo lang po maririnig yung ganyang istorya. Wala sa libro yan. Anyway, importante rin kasi yung mga ganito, yung naging role ng ating mga Pasigenyo, na sa isang kilala na pagkain na paborito ng mga mamayan. Pero bago tayo pumunta sa ibang aspeto ng kasaysayan, gusto kong marinig, magkaroon naman tayo ng light moment. Paumanhin kay Boy Abunda. Magbo-Boy Abunda portion tayo ngayon. Magbabanggit ako ng mabilisan lang to. Pangalan, give 1 or 2 words. Kaugnay nitong mga babanggitin ko mga pangalan. Kinakabahan ako dyan. Mga sikat to. Huwag kayong mag-alala. May mga abogado naman itong mga bisita ko. Sila na po ang bahala na magproteksyon sa aking mga bisita sa kung anumang mga salita ang kanilang babanggitin. Ito po, iisa-isahin ko. Mabilis lang Paano yan? Cheese Escudero. cheese and ham and cheese. Kilay. Joel Villanueva. Dila.
Ganun din, Boy Dila. BP Sara. Confidential funds. Umuwi ka na. Congressman Saldico. Umuwi ka na rin. Umuwi ka na rin. Diskaya Kopol. Kumanta na kayo. Luxury cars. Okay. General Torre. Rocky. Sayang at natanggal. Ito, mga paborito kong senador, ha? Isa-isahin ko. Robin. Silly. Bigote. Bongo. May kaugnayan rin sa mga contractor. Contractor. Bato. Iyakin. Secretary Bunuan. No comment. Masayang kasama. Kasama sa Big Boys Club. Ayan. Senator Villanueva. Villanueva, ano bang ginawa niya? Magaling umarte. Yeah. Sinabi na natin kanina. Sinabi na ba Villanueva. Oo, Dila, sabi ko. Ayaw nga pala. No? Ako pala nagkamali. Senator Risa. Presidential. Pag-asa. Mark Villar. DPWH. Hindi gumalaw. Ayun. Tahimik lang. Congressman Laila de Lima. Hinahangaan ko. Hello, ma'am. Ito. Senator Amy Marcos. Hindi ko alam sinong kanyang tunay na ama. Amo. Kabataan barangay. Sige. Ito. Media naman. Corina Sanchez. Sana magsalita ka na rin. Julius Babaw. 10 million. Yun din. Arnold Clavio. Pakialamero. Maganda lalaki. Karen Davila. Isang huwarang journalist. Idol. Okay. Marami pa dapat pero baka mawala na yung oras natin no? Importante ito mga kasama. Gusto ko mag-share ang ating dalawang profesor kaugnay ng iba pang mga yugto ng kasaysayan ng Pilipinas na may papel ang mga taga-Pasig. Sige, take it away, Prof. Etoy and Prof. Francis. Okay, nung panahon ng mga Amerikano, ginawang kabisera ang Pasig ng probinsya ng Rizal. Ito ay nung 1901, pumunta mismo yung Taft Commission doon din sa simbahan ng Pasig, ano. So naging sentro na rin siya ng elite ng probinsya ng Rizal. Pero makikita rin natin noong period na 'yon na merong mga bilanggong politikal na inaresto ng mga Amerikano at pinarada sa may simbahan. Yung iba nagdududa kung sila nga'y mga rebelde o siguro mga supporters kasi marami matatanda ang itsura. Pero ibig sabihin, meron pa ring paglaban sa pamahalang Amerikano noong kapanahonang yon, noong maagang yugto ng pananakop ng mga Amerikano. So hindi tumahimik? Hindi tumahimik? Hindi tumahimik at probably naging lihim. Kaya lang siguro ay dito may pagkakahati na yung mga ilustrado, mga elite, syempre ay sila ang nako-opt, sila ang mga bagong pamunuan. At saka may interest ng pinoproteksyonan. Tapos yung iba may mga nagpatuloy, meron pa ring mga supporters ng katipunan. Kaya nga merong bagong katipunan na barangay sa sa Pasig. Teka, yung mga taga-Katipunan, barangay Katipunan ng Pasig, ayan kasama kayo sa kasaysayan. Sige, tuloy pa natin. Ano pa yung ibang portions? Yung isa kong mabanggitin, yung may mga grupong sakdalista sa Pasig noon. Isa sa ardent na followers niya, Pasigenyo. At the same time, idadagdag ko rin yung importansya ng Pasig sa history. Nabanggit ni Doc Eto yung British occupation ng 2 taon.
Alam niyo ba nung time na yun, yung Sultan of Sulu ay nakakulong sa Maynila. Nagtago siya at nakataka siya sa Maynila. At saan siya nagtago? Sa Bangbang. Sa barangay namin. Barangay At Bangbang. barangay din ni Diskaya. Diskaya. Kabarangay ko nga pala. Diskaya. Doon siya nagtago. Pangalawa, isa yan. Pangalawa, yung tulay na pinangyarihan na nagsabado, yung tinawid nila, sinabi ni Doc Etoy, yan din yung tulay na maraming Pasigueño namatay nung panahon ng British. Kasi nung dumating ang mga British sa atin, sinugod nila ang Pasig coming from May Bunga. So dumaan sila sa tulay. Ang sinabi ng mga Pasigueño noon, Teka, tulay sa Parian Creek yan. no? Sa Parian gitna. Creek. Sa gitna. Parian Oo, Creek. oo. Ang Nawala Pasig na ngayon. at that time is hawak ng mga Agustino. Kasi tinakot ng mga tao, sinabi, pag bumating ang mga British diyan, gagawin namin kayong mako-convert kayo sa protestante. Ayaw ng mga Pasigueño, lumaban sila, kakampi ang mga Agustino. Nagkaroon ng sabi ng mga leader at the time mayor nung Pasig, ang sabi niya, kung ang Maynila sumuko sa inyo, kami lalaban. Lumaban. Lumaban nga Pasigueño. Doon sa unang bulso raw ng mga kanyo ng mga British, maraming natamaan at nalaglag doon sa makasaysayan natin. So, kinanyon, ha? Kinanyon. Maraming nalaglag doon sa ilog na napaka-historical dapat. At saka nakita ko yung lumang litrato Ang luwag pala nung Parian Maluwag. Creek. Ang luwag. At kinikwento pa ni Chubito, ni Senator Salonga, lumalangoy pa raw siya ron Naliligo pa raw siya ron Mayroon tayong nakuhang papeles from the tech house. Mga 1800 pa. Nakalagay doon kung ano ang sukat ng mga kaskong ginagawa sa Pasig. Ang lalaki. 2 metro ang ang kanyang halos isa't Haba? kalahati ang haba. So 2 ang nagsasalubong diyan. So, maluwag yun. Maluwag 'yun, yung Parian Creek o yung Bitukang. At saka may lalim. may lalim Dahil siya. hindi Tama navigable ka. kapag May depth mababaw. kasi. Oo, tama 'yun. So, yun. Yun. Tapos ngayon, tinambakan. Para hindi tama. Sa Korea, may sinirang highway, kalsada, ibinalik yung ilog. Sa Korea, nandun ngayon yung anak ko. Namamasyal doon sa ilog na yun. May nagpadala ng litrato. Tourist attraction na kasi yun. Tourist attraction na. Tapos lagi nasa Korean novela pa, di ba? Anyway, teka, iusod pa natin. May mga bayani din tayo nung panahon ng Hapon Oh, yeah. So maraming mga guerrilla na mga Pasigueñong sumama sa mga iba't ibang samahang guerrilla lumaban sa mga Hapon. Sa katunayan, meron tayong bantayog, pang-alaalang bantayog na nasa Caruncho Avenue sa tapat ng Central sa kabila, sementeryo sa kabila. Nakalista ron ang mga namatay na mga Pasigueño noong pakikipaglaban sa mga Hapon. At yung mga nakalista ron ay mga sundalo rin, Philippine Scouts, Philippine Army, pero yung sa mga guerrilla, 2 grupo at least ang alam natin, ito ang Markings Guerrillas at saka yung Hunters ROTC Guerrillas. Kami ni Francis magkaiba ng ninuno kasi ang tatay ko miyembro ng Hunters ROTC Guerrillas. Tatay ko naman markings. Wala bang may kasama sa hook? Hook, balak. Meron tayong mga Pasigueño Na hook, di ba? na hook ang mga magulang. Kaya lang yung sila yung after no war, nagpunta na sa Pasig. Pero Pampanga sila dati. Yung nakabase Central sa Pampanga. Luzon. So yung tatay ko, bagamat Pasigueño, kumilos siya sa Tanay Antipolo area at kasama nga ng mga Hunters ROTC. Pagbati nga pala, merong samahan sa Pasig na Descendants of Hunters ROTC. Okay. Naku, mga kababayan, lalo na mga taga-Pasig, pakinggan nyo to. Itong mga naririnig nyo, wala po ito sa libro. At sana, ang ipaglaban natin katulad ng ginawa namin nung sa National Centennial Commission, lumaban tayo para maitala o kilalanin yung mga mahalagang kaganapan sa Pasig. So, medyo, baka pwedeng banggitin din natin si Senator Salonga. Muntik palang pugutan ng ulo sa plaza. Di ba? Si Senator Salonga ay inaresto at kinulong at tinorture ng mga Hapon at doon sa tinatawag natin ngayon Pasig City Museum. Pero noon ito ay Concepcion Mansion, ginawang garrison siya ng mga Hapon.
So, yun ay mga masasabi rin natin kasi kadalasan ang image natin ng bayani yung mga namatay, ano. Pero siya ay hindi naman naging martir na namatay nung panahon yun, pero ito rin ay mga Pasigenyo na nagpamalas ng kanilang kabayanihan nung panahong yun. Idugtong ko, si Senator Salonga, sila yung mga estudyante ng gera. Most of them nasa Santos. Yung mga ordinaryong mamamayan, magsasaka, pahinante, yun yung markings. So all of the estudyante, magkagawa, mayroon tayong representasyon ng gera sa Pasig. Naku, mga kababayan sa Pasig at mga kababayan sa buong Pilipinas, ito po, pinapaliwanag po namin sa inyo ang naging papel ng Pasig at ng mga Pasigenyo sa pangkabuang patriotikong kasaysayan ng ating bansa. So yan, dagdagan pa natin, usod-usod pa natin, parang ang dami pang storya hanggang bago mag-EDSA. Noong mga panahon na ng mga aktivista, mga 1960s, nabuo sa Pasig yung Samahan ng Kabataan ng Pasig o Sangkap. So, marami dyan. May mga ilang kasama kami sa Samahang Pangkasaysayan ng Pasig na mga nagmula din dito sa samahang ito. Hindi pa noon nabubuo itong mga kabataang makabayan, meron ng ganitong samahan, pero later nagkaroon na rin ng chapter ng kabataang makabayan, samahang demokratiko ng kabataan, MPKP at iba pang samahan noong late 1960s at 1970s na sumasama sa mga mass action sa Maynila. Ako natatandaan ko na pero magre-reveal na ako ng edad ko kasi nung elementarya na ako niyan Madalas do sa Plaza Bonifacio diyan nagrarally ang mga Pasigenyo tapos magmamarcha yan papuntang Plaza Miranda sa Maynila. Sasama doon sa mga estudyante ron. Oo. So, tapos parang may role din ng Rizal High sa intellectual ferment. Rizal High bilang pinakapangunahin o premier na high school sa buong Rizal, di ba? O buong Pilipinas actually, di ba? Ano naging papel? Ba't parang ang daming mga leaders at mga aktivistang nanggaling diyan sa Rizal High School? Siguro yung banggitin natin yung mag-asawang kahit simulan natin nga sina Jovito Salonga, sina Rene Sagisag, puro mga diyan Eman Lacaba. Sina Eman sa Pasig Catholic College, So ang Pasig noon dahil siya ay capital nga ng Rizal Province, dito nagpupuntahan ng iba't ibang estudyante galing sa Rizal, So may mga taga-Pateros, may mga taga-Binangonan at maging labas ng Rizal. Alalahanin din noon ay maganda pa ang sistema ng public education nung kapanahunan yun. Kaya tinitingala yan kung graduate ka ng Rizal High School. So yun, dahil siya ay tagpuan ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang lugar ng mga probinsya, Rizal at iba pa, syempre nagkakaroon ng mga palitan ng mga karanasan ang mga estudyante, palitan ng mga problema. So dito namumuo yung intellectual tradition na pinanggalingan ng mga aktivista. Kasi ang dami Sila Wilma Chamson, Benny Chamson, puro dyan nag-aral. Sila Karik Reyes. Lahat ng mga leaders natin mula sa mga aktivista hanggang sa mga naging national leaders natin galing ng galing ng Rizal High School, Pasig. Mga kababayan sa Pasig, ito po, pero na lang po, na mga 3 minuto na lang tayong mahigit kasi pagdating ng 4:55 ay magkakaroon tayo ng news break. So ngayon, gusto ko manawagan ng ating dalawang profesor, mahalagang panauhin, Professor Francis Yumul at Professor Dr. Etoy Castro. Ano ang panawagan nyo sa taong bayan ngayon dahil sa ang daming nagaganap na mga kontrobersya sa ating bayan? Ano ang relasyon ng kasaysayan ng mga Pasigenyo at ng bayan natin sa hinaharap na problema ng ating bansa ngayon? Prof. Francis. Siguro doon tayo humugot ng halimbawa o gagayahin o ating susundan. Inspirasyon. Ang problema kasi, ang pag-aaral ng kasaysayan ngayon ay hindi na masyadong binibigyan ng tuon ng mga eskwelahan.
kung minsan meron din mga fake news, mga fake na balita, fake na history, hindi sinisiyasat mabuti, hindi nagbabasa. Siguro ang push din dito is sa ating educational system na kailangan pagtuunan natin ng panahon kung paano natin ituturo ating kasaysayan na maayos. Tama. Naalala ko nung bata ako, parang ang pinakabisado yung mga date, Oo. mga Usually, pangalan. ganun lang. Pero yung dynamics, Okay. yung buhay sa pakikibaka, yung idealism, parang hindi masyadong nabigyan diin yun. Prof, anong panawagan mo sa ating mga kababayan? Sangayon ako sa sinabi ni Francis na paghugutan natin ito ng aral. Ang kasaysayan, paghugutan natin ng aral. Ano yung mga kamalian noon, ayaw nating maulit ngayon. May corruption na rin noon at paano kaya nila yun tinugunan nung kapanahunan nila. Ano naman yung mga tama na pwedeng tularan ng mga pangyayari sa nakaraan, yun sana ang magsisilbing gabay sa atin sa kasalukuyan. Pero ang importante dyan, alam natin anong nangyari sa nakaraan. Unfortunately, ay tulad ng nabanggit mo, hindi siya natatalakay dahil laging ang nabibigyang diin ay mga leader. Leader. Sa halip na yung asa ng mamamayan, anong ginagawa nila. So, yung kanina, wala kaming, sabi namin, hindi namin alam sino yung mga bayani ng panahon ng Amerikano sa Pasig. Pero, ang importansya, kumilos ang mga Pasigueño, hindi lang mga individual. At saka sa pagkakataong ito, parang binubuhay natin, maganda yung point mo, Prof. Etoy, yung role ng taong bayan. Dapat. Ano yung nangyari at ano ginagawa ng mamamayan? Hindi lang pwedeng parang puro leaders. Anyway, mga kababayan, ito po, ang inyong lingkod, Noel Medina, sa TikTok ng Bayan. Muli, maraming salamat, Professor Francis Yumul, Professor Nestor Castro, sa inyong pagpapaunlak sa ating imbitasyon. Tandaan po natin, mahalagang balikan ang mga aral ng kasaysayan kasi sa dami ng problema ng bayan natin ngayon, baka tayo ay nagbabasa lamang ng mga date at mga pangalan. Hindi natin binabasa yung mga aral sa ating karanasan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. We know you're always on the go.